My vacation was short, pero sulit na sulit. Going back to Japan, medyo sad kasi I'll be alone again. Fighting my own battles, pero alam ko kahit malayo ako, may mga mahal ako sa buhay na laging nagdadasal at sumusuporta. Kaya laban lang. Dali. Next is welcome to my vlog. Next is isa model. Hi, kanta, sing na be. Gonna be golden. Wow! Hi guys! Padulong Nisa. Hello guys! Before we dive in, make sure to subscribe to my channel and smash that like button if you're loving my hometown travel diary series. And don't forget to share, like, and comment below para naman po, ayan, dumami tayo at mapansin. So, day 3 na ta sa atong hometown travel diary. And of course, we're starting the day right with a breakfast bonding kasama si Krisha sa iyahang own cafe, ang Homebrew. Social, diba? First time na ako dire, and honestly, knowing Krisha na chill, simple, sweet, ug very homey nga tao, di na ko masyak nga ang place, cozy kaayo, limpyo ug murag balay ra jud. Iyon nga pa, Homebrew nga siya. So while you're just chilling sa ambience, you get to enjoy the delicious food. Ako, syempre, trinay ko yung nirecommend ni Krisha sa akin. At tinira ko yung fried daing na bangos at sinangag. Tapos, tinirnohan ng coffee mocha. Grabe. Perfect combination to, promise. Alam mo, kahit sandali lang yung banding namin, sobrang precious ng moment na yon. Kasi alam ko kung gaano ka-busy si Krisha sa buhay niya. Charot. Oo nga. So, thankful talaga sa oras na nilaan ni Krisha. Kaya nga, labs na labs ko to eh. Alam nyo guys, sobrang nagustuhan ko talaga ang vibe ng Homebrew. Ang cozy ng place, parang gusto mo na lang tumambay the whole day. Tapos yung food, panalo, super sarap, and what's even better, hindi rin siya pricey. Chinek ko yung menu nila and honestly, swak sa budget. Kahit pa medyo tipid travel ang peg mo. So sa lahat ng lakotsera at lakotsero dyan, lalo na sa mga nagpaplanong magmati trip soon, make sure to drop by Homebrew. Perfect spot to para mag-chill, mag-coffee at magka-good vibes. Promise, you'll love the place as much as I did. Mas nino lang ka. Uy, kasi ganun ka. Lights, ang everything. Pag winter, UV? Hindi, Nakadaan sila mga ground pa, ay kami Wala ka nag-follow sa ilang kuan? Daghan Ayun ka ka kayo. good ni for Ayun, my good ni. Dili ba nawala nag-follow sa ilang page? Although ang iksi lang ng chika-chika namin, worth it talaga ang time. Kay kabalo ko nga busy si Krisha sa life niya, pero naka-time good siya para sa ako. Salamat kaayo, Krish. Pero guys, dili pa na mao ang highlight. Throwback tagamay.
last May election, ni Daog ang papa ni Krisha. Wala pa na ko na. So imagine nyo to. Ako ang pinakaunang nalipay, bisag wala ko nakabutar. Dili ko makabutar kaya naanak ko sa Japan. Supportive friend, diba? Pero grabe, kabalo ba mo? Ning luksog yung ko sa tunga sa Shinjuku. Diba, bongga? Kanang wajud ka maulaw sa imong sobrang kalipay. Sige, yan na ako mag-utot. Simple ra kayo no. Nawala kay ko. Glitters and all. Tapos akong katapos. Nawala siya. Hi. Hello naman sa mga gutemba. Ano dyan? Fun mo, joke. And from Homebrew, lumipat po kami dito sa Quality Bread sa bake shop naman nila para dito ko po personally makongratulate at ayan, makapagpa-picture na kay Mayor. Super excited po. Super happy ko guys at talagang na-met ko si Mayor in person, nakapagpa-picture at nakapagkamay at personally na-congratulate ko siya. Sobrang proud and honor po. At syempre kay Krisha for the special favor para mangyari ito. So ayan, mission accomplished. Sobrang thankful po ako sa opportunity na finally ma-meet in person ang ama ng syudad ng Mati, si Mayor Mayo Almario. It was an honor to personally congratulate you, Sir Mayor, at nakaka-inspire po ang inyong malasakit at leadership. Alam ko na nasa magandang kamay ang Mati sa ilalim ng inyong pamumuno. God is truly with you in your mission to make Mati even better. Once again, congratulations po, Mayor Mayo. Mabuhay po kayo at ang Mati City. Napaka-unexpected talaga ng araw ko today. Kasi ang akala kong simpleng meet up lang with Krisha or breakfast banding, ginawan pa talaga niya ng paraan para talagang masingit na ma-meet ko yung papa niya in person at ma-congratulate po. So, thank you Krish talaga. I'm honored. Grabe. Salamat. Hala, sino si mo sakyan? Nag-commute na ko, te. Ato, araw, wag sa dahil magpasundo. Sige, walay kuwan sa Japan, walay sugnod. Ayaw dyan pag-ana do. Ayaw na isulti. Madunggag maot. This is Mati. Welcome to Mati, guys. Yukuso, Mati des. Yung judo. Oh my God, kainit. Cute. Totemo atsui desu. Imakara. Risotto ikimasu. So grabe guys, overloaded ang araw ko today dahil babalik na ako bukas ng Davao for my flight sa midnight. So ayan, from meeting up with Krisha and her dad, dumiretso na kami dito sa Kubo. Para maghanda of course sa ultimate
family salo-salo ng taon. And you know what? Kahit hindi na kompleto ang pamilya, ramdam ko pa rin na kompleto ang birthday ko this year. Super bongga siya dahil grabe yung happiness. Iba talaga ang magic ng pamilya. Instant boost, parang power bank ng puso at kaluluwa. Happy birthday! Alright, picture! 1, 2, 3. Sabay dito, mother. Sige, sabay dito, mother. Dito ka, mother. Ay, humanami. Hello, Lila! Happy birthday! Hinahatong tagaan ka natong Ginoo Manglawas, kapisya sa imong lawas para ano na pa kang birthday maabot sa imong kinabuhi. Uban sa imong pamilya. Ay, happy birthday! Enjoy and happy birthday! Jolo. Happy birthday! To you! Yay! Sa una ba kay magpili ka brata unya kanang tricycle. Karon halon. Bago matapos ang gabi, nagkaraoke banding kami ng mga pinsan ko. Sa kanila, normal na to. Pero sa akin, first time ko silang makabanding sa ganito. Kaya imagine mo yung happiness ko. Finally, nagawa ko rin silang makabanding sa ganitong way. With kantahan, tawanan, at konting fake confidence sa mic. O diba bongga? Sobrang thankful ako sa lahat ng first times sa nangyari today. Oo, bitin ang 3 araw na bakasyon ko. Pero sulit at sobrang memorable. Ito yung klase ng uwi na parang natanggal lahat ng bigat na dala mo. And you go back to Japan with so much strength, knowing you have a family who always there for Hi you. guys. Totoo nga, Welcome to my family guys. is love. Like and share. Welcome to my guys. Hello to my vlog. Patol ka akong ulo. Hi vlog. Hi guys. Ay, toto hi. Hello guys. Ang toto. Hello vlog. Welcome to my guys. Where? Uy, daghan lagi tingog-tingog. Unsa na? Manoray sa daw ta diha. Unsa na dira? Ay, diri maglakala. Manoray sa daw ta dira.
it's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ayan, bago umalis ulit, sinisigurado ko na makapagpaalam ako sa papa ko, gaya ng dati, nung kasama pa namin siya. Kahit wala na siya physically, ayan, kinakausap ko pa rin siya. Like, parang nandyan lang siya nakikinig. So, isa sa mga pinakamalungkot na part ng pagbisita sa bahay ay yung moment na kailangan mo na namang umalis. But, ganun talaga. Life must go on. Kaya, bago ako umalis pabalik ng Japan, dumadaan muna ako sa chapel. I take a moment to pray, humingi ng gabay, ng lakas, ng blessings. I ask for a safe flight and for peace of mind na habang malayo na naman ako sa pamilya. It's never easy to say goodbye, pero dala ko lagi ang pagmamahal nila. Okay na tayo. On our way to Davao, syempre nagutom din kami sa biyahe. Kaya we decided to stop over for lunch sa isang buffet restaurant sa nadaanan namin along the road. Sobrang timing kasi gutom na talaga lahat at ang daming options sa food. May mga classic Filipino dishes like adobo and syempre hindi mawawala ang lechon kawali. Sulit na sulit kasi hindi lang siya masarap, affordable pa. Perfect stopover para sa isang long drive. Bittersweet moment kasi it's time to say bye-bye, Mati. Pero bago ang midnight flight ko, sinamahan ko muna sina Mama mag-check-in sa Soto Grande, Davao. Last hora, isang simpleng dinner lang kaming tatlo. Pero grabe, dun ko po na-realize na kapag may pamilya ka, parang may extra armor ka na mas matibay pa sa bakal. Kahit may tampuhan, hindi pagkakaintindihan, o yung classic na kaninong version ng kwento ang totoo. Pamilya pa rin ang uuwian mo. Iisa at andyan para sumalo sa'yo. At kahit wala na si Papa sa piling namin, ramdam pa rin namin siya. Buhay siya sa puso namin, sa mga alaala niyang iniwan, at sa mga kwentong paulit-ulit na naming ikinukwento, kahit memorize na ng lahat.
At syempre, wish ko din na balang araw makasama ko na ng mas madalas ang anak ko dito sa Mati para naman siya mismo maramdaman yung init at saya ng pamilya. Kasi ibang level talaga ang pagmamahalan dito. I truly pray for that day to come. Gilang mo. Ano? Gilid. Kaya natural lang, good. In this video, bawat kanto may kwento, bawat hapunan may halakhak, at mga taong wala na sa frame, pero nandito pa rin sa puso. Kaya bawat balik may paalala. Mahalaga ang pamilya, kaibigan at tahanan. From simple days to solid memories. This is my hometown travel diary. Salamat sa pagsama. Like, share, subscribe. Sunod, sama ulit ha. See you on my next video and God bless everyone. Thank you all for watching. Tama, may cup of tea. Sulod ma. Chill, 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 chill. Oh, sakura sa Pilipinas. Ma? Sakura na siya sa Pilipinas. Ha? Sakura na siya sa Pilipinas. Small pets available. Kanais ba diri oh. Gusto na ko inana sa itong labas ma ba? Suga nga inana. Do gusto. Solar. Nana nga suga sa labas do ba? May baligalo, tag 500. Na, mahilig kag barato ma. Kuan sa sunog. Solar man, di man sunog. Init raman. Wapo. Ay, sa taas pa siya. 599. Di na ma. Saka na. Amiba, amiba, pinaabting. Sabo-sabo ma.